Hello mga kasenyor! Today we are going to the beautiful province of Maguindanao. We will be flying from Manila to Cotabato City. And once we arrive in Cotabato City, we'll be visiting the Grand Palace, several beautiful mosques, we'll be visiting weaving centers as well as brass making centers, and we'll be exploring some of the beautiful attractions of Maguindanao. Kaya tara, samahin na ako as we travel to Maguindanao. At ready na rin ang aking sombrero na binili ko sa Quiapo. Tara na at let's go to Maguindanao na. See you there! Checking senior elderly. Boarding to Cotabato. Kaya Cotabato boarding. Waiting for the luggage dito sa airport. So, bali sa tayo ng airport. Inubuhat na yung mga props na ginamit kanina. Leaving the airport. Pupunta na sa ating next destination. Magkakain na tayo ng brunch siguro. Farm na siya, farm. Early lunch dito sa Dinners on Street. Oh. Chicken.
May Robinsons na pala dito. Opo. Now going to the BARM office, Bangsamoro Planning and Development Authority. Pasok na tayo sa BARM office. First, allow me to greet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It means peace be upon you all. Welcome to Cotabato City and the BARM Government Center. This is the seat of BARM Government. Finally, when Cotabato City said yes in 2019, first time na nagkaroon ng seat ng government yung BARM, because ARPA nun na part niya. Because nung ARMM time, although dito ang seat, hindi part na ang Cotabato City ng ARMM. So, na-correct yun when we had the plebiscite in 2019. So, ngayon, medyo confident kami na yung seat ng government, parte na ng Bangsamoro. So, first time nyo ba sa, most of you, first time na sa, bumabalik pa rin nanggaling na kayo sa ARMM? Okay naman yung yes, please. Mindanao, lalabas, Maguindanao Massacre. All-out war. For Sulu, it's Abu Sayyaf. To see ano ba ngayon ang sitwasyon ng mga communities natin. Because of conflict, pag sinabi mo, natural, pag may conflict, may poverty, kung may poverty, mataas ang disease, mababa ang Human Development Index. But ngayon, that's why we have invited you here to see for yourself ano na yung mga produkto ng peace process, yung usaping pangkapayapaan, and why are we now called Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay. So long before, skip history when we speak of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Importante rin yun because kailangan nating
makita saan ba yung root of conflict dito. So, looking back at history, during the Spanish time, we already have our own government system, that's the Sultanate. We have foreign relations, even with China. May sultan nga kami from Sulu na magkakaroon ng visit to China, and on his way back, namatay siya, and doon na siya nagibig. And may shrine doon ang Sultan of Sulu sa China, giving honor to a trading partner, because we had an economic relation with China back then. Again, so noong 1968, may tinrain na Moro group of men decided to invade Sabah because yung claim ng Philippines sa Sabah is na-activate during the Marcos regime. So nag-train sila ng Muslims because hindi mo ma-infiltrate ng Sabah eh. Because dapat Muslim para hindi halata na andun ka na. So, pinatrain nila yung mga Muslims coming from Tawi-Tawi, Sulu, para ma-infiltrate ang Sabah, but nakalik yun. So, to cover the leak, minasakar yung mga tinrain nila in Corregidor. So, nagkaroon ng inquiry sa Senate. It was then Senator Ninoy Aquino. And sa Congress, sila Congressman Rashid Lokman, they exposed this. So, derogatory noon yung term na yan eh. Even siguro, nung maliit ako, nung nasa Manila ako lumaki, sabi niya, huwag kang lalabas, kunin ka ng Moro. Lola. From Luzon kasi yung ano ko eh, Lola ko, oh, kunin ka ng Moro. Ng Moro. Daddy ko po Moro. Injustice to the Moro political sovereignty and injustice to the Moro integral development. These are the words of Cardinal Quevedo. We have 5 provinces and special geographic area. 6 provinces, and yung provinces namin are composed of the mainland, which is Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, and special geographic area, and we have the island provinces of Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi. So magkakaiba. We are the only region that practices parliamentary system. So much different from the other administrative regions. Diba? Kami lang yung autonomous region, kami lang din yung parliamentary ang system. So we have Municipality of Sultan Kudarat ng Maguindanao del Norte. Yes, ma'am. Maguindanao del Norte. Papasok na tayo. Naman tayo sa boundary ng Cotabato City sa Maguindanao. Yung mga may police ba? Yun ba yun? Uy, meron pang ano, pa-streamer pa. Here we are. Lahat ng pupunta natin, meeting natin. So we arrive at the Municipality of Sultan Kudarat. Boy, nagkabasa sa content, boy. Nagkabasa si Bill. Huwag ho kayong malito doon kasi pag sinabi natin Sultan Kudarat Maguindanao, ito yung local government unit. Pag sinabi lang natin na
Sultan Kudarat ng Sultan Kudarat province. Doon po yun sa probinsya, sir. Si Sultan Kudarat. The great hero, sir, na kuhaan noon na naging leader ng Mindanao. So, yan na yun si Sultan Spanish Kudarat. times yun, ano? Nakipaglaban siya against the Spaniards. Against the Spanish, sir. Actually, meron siyang bus na sa may Luneta. Meron pa na. I think sa Makati rin, di ba? nagbibigay buhay doon sa programa na meron yung isang bayan. This is really time dito kasi alam niyo mga production ng mga inaw, dito yan ang nagaling. Yeah. Pero inaangkin ng iba. Dito lang nga may talagang mga weavers. Yeah. Tapos pag with due respect sa mga sasabihin ka, dito lahat ang nagaling yan. Kaya kung kinilari pa Yung ano, sir, yung trainer ng Buluan, sir, na taga dito rin. A resident, native resident ng Sultan Kudarat na siyempre nangangailangan din sila ng weaver, tapos siyempre naghahanap po, gusto rin niya ng buhay buhay. Nanggaling dito yung trainer. Sana mag-promote din ito sa... Yes, sir. Yun po yung talaga objective, sir, ng Mayor ng programang ito, na talagang kung anong meron na produkto yung bayan ay parte siya ng tinatawag na tourism circuit. So, na pinopromote natin. One time kasi, nag-order dito na pag ano kung sa'yo, pero hindi na naulit. Thank you really na sana mag-promote din yung product natin. Saka meron po kami mga programa, meron na tinatawag po namin na Regional Travel Fair. Doon po sa mga programang yon, pwede po namin silang imbitahan para madala po doon at makita po yung produkto po. That's one of the best way na mag-promote siya. Opo. Kasi ngayon po gusto namin po na ipakita na pautay-utay ngayon sa isang maliit na travel fair or trade exhibit hanggang from the regional to national to international. So, ang Maguindanao ay talagang bayan na kung saan meron andun ng inaul. At lalo na sa SK, no? Nagtataka po kasi sila, sabi, anong SK? Sabi ko, alam mo yung kabataan. Ito na yung resulta nung pag-submit ko nung doon nag-conduct tayo ng training, sir. Seminar na mag-submit ng ito yung mga so tourism circuit. So isa doon sa sinabi ko, sir, is the tourist itong inol and that of the Maguindanao delicacies. Ito na yung sinabit ko na ano. Kaya naman kasi yung ginagamit ng mga Maria Clara, nakikita ko sa ano. Kaya pag may nagtanong po, saan yan? Madaling sabihin, no? Binili ko sa SK. So, yun po. Kaya po, at saka very timely na parang medyo, siyempre, sabi ni probinsya na national costume kagabi. Sila yun, pero ngayon pupuntahan namin talaga yung pinaka-grassroots. Ito yun. Yung mga ano nila, tinuruan lang yan dito. Even before, even during the old times, dito na nagaling. Even during the time of the Sultanate, dito na nagaling. Na-mention ko kanina, sir, na binaludan. Ito na yun siya. Wow. Ito yung binaludan. Yes, sir. Binaludan ng design. Yes. Actually, ito, sir, itong design niya, ito na yung kinulayan. Ito na yung pinubog. Puting sinuli dito, kinulayan. Ito to mga design na to. Binaludan Ano po mga pinang nila, sir? Pinang tawag dito? Ante, ano ginagamit nila na Natural dye or pangkulay? Venus. Meron pang isang klase. Ano yung isang klase? Hindi na. Commercial. Commercial na. So ito yung sinulid na kinulayan. Ito. Kaya yung sinabing binaludan, kumbaga ito yung sinulid, binabalot muna ng aluminum foil. Depende, sinabi ko kanina, diba? Depende sa design. So pag kung ayaw mo, i-air dry mo lang. Nag-attend ka lang ng kasal, ginamit mo lang mang ganito, pang accent mo lang ng damit, i-air dry mo lang, then itago ulit. Para pwedeng labahan, pero kasi
yung ganda ng kulay niya, mag-iba ng konti. Anong thread po ang ginamit sa ganito? Ante, anong ginamit na sinulit? Image. Tapitin na siya. Yung plastic ko mo. Ito. Pwede pang chisa. Oo. Grabe, gaganda. Kunti lang itong nadala nila dito. Mas marami Pag doon sa bahay. ganyan po, 4 to 5 days. sabihan 5 days po. Ito para lang sa amin ito is Ayan, yung ibang ano po. Dahon ng design. Ito, ito pine tree. pine tree ito. Colorful. Wait. Hello? Ano niya, mana? Di ba, kuha natin mana fern ito? Attend po kayo sa training. Ano po? Opo. O attend sila, ma'am. Kaya mag-down ka na. Itong binibideo mo ngayon, sir, ito po yung isa sa pinaka master labor talaga ng pag-iinot. Yun talagang silver thread yun ginagamit. Yes po. Yes, sir. Oh. Berlin po lang po. Yun na kasi, may par. Mga ilang araw mo ginagawa yan bago matapos? Depende sa design. Pag ganitong design, simple lang. Nasa 1 1 to 2 days. 1 to 2 days. Yes Oh. po. Pag hindi na masyado busy. Kasi maraming skill kasi sa pagka-inol, sir. Hindi lang yung pag-wave. Oo nga. Pwede mag-take? Yes. Thank you. Thank you. Talaga nakaseparate yung silver tapos pinapasok. Pwede na siya ihalo. Sir, baka yung jacket. Tingnan mo kung paano ilalagay ang proper paglagay ng tubaw. Magtutubaw tayo, sir. And then, tapos, bakit tubaw ang pangalan? Ang tubaw sa Maguindanao term sila actually scarf. Yun ang scarf. Sa side pala siya. Tapos, anong purpose ng paglalagay ng tubaw sa ulo? Headdress lang, sir. Headdress Pwede lang. mong sasabihin mo na ayaw mo nang mainitan. Okay. Pero ano bang tribe, sir, ang gumagamit talaga ng tubaw? Di ba ang ano? Mag-iba yung paggamit na. Depende sa paggamit. Meron din kasi mga eyepiece din po, sir, na gumagamit din ng headdress, ginagamit din na tubaw din. Magkaiba lang pagtali ang Ngayon, paggamit. headdress mo na, sir. Nagsuot ka na ng Maguindanao mo. Ganito na. Okay. So may meaning ba kung sa kanan o sa kaliwa? Sir Prince, matawkad tubaw sa kuwana. Wala naman po, pero yun po yung proper nila na paglagay. Meron kasi pag nagtubaw na makikita mo daw, according to them, pagka binata, magpapahiwatig siya sa isang dalaga. Tutubaw lang siya. Alam niya Kapag may tubaw. Hindi, depende sa pagtubaw. Tali? Oo, pag hindi ko kasi memorize. So ito siguro sa binata ito kay sir. Pag naka-side, paano pag nasa left na naman yan? Ini-right talaga siya. Right talaga nakalagay, pero may tali. Okay. Ito siguro sa binata ito, sir. Feeling binata na lang. Pang binata ito kay sir. Okay, thank you. Salamat. The weavers of Sultan Kudarat, Maguindanao. Sila with their products. Galing. It's dapat magpatuloy. Waki. Waki po, waki. Pagbayan ng ipinanunod at ang pagpasok namin sa serbisyo publiko. Higit sa lahat, ang sanggunian ng Lipunang Pilipinas.
Sigurado ako, ang inyong mga buhay ay mayayaman din sa mga nakikita lang ng iba sa pelikula. Mga istoryang nakasabi ng kapanapanabi, mga aksyon ng sa'y nakakakaba at laging siksik ng araw. Ngunit kahuli, kahit kahuli sa pagmamahal. Simula ngayon, kahit saan man kayo talaga, Ako po si Muhammad Mang, presidente ng Cotabato Brushfish Association po. So, ito po ang kwan. Kami pa nagsimula ng 1970s pa. Registered kami sa DTI. So, ito po ang daming proseso po. Kaya medyo mabagal yung trabaho. Mahirap po siya. Tingnan niyo yung mainit masyado. Ito po ay matagal na po. Ninuno pa namin. 50s pa simula sila. So kami ang patuloy sa itong paggawa nito. Brush wear. So, ito sa may, ito lang din makikita sa may kalangan ng mother sa Cotabato. So ang una-una po ang proseso po ito. Ito po ang proseso. Ang una po ay ito, wax to siya. Use wax. Galing ito sa mga cemetery. Galing sa mga simbahan. Kasi mura siya. Mura siya. Kung magbili ka sa may grocery, mahal. Isang kandila na yun. 100 plus na ito. So, ito ang mga material niya. Unang material niya. Pangalawa, ito siya. Yung, alam niya ba ito? Politik. Ang ganda ng kahoy na malalaki. Ano? Lawaan. Galing pa ito sa bundok ng Isulan, bundok ng Kalamadjid. Ano buha? Ito, tradition pa ito ng mga ano namin. So, use wax. Pwede rin yung wax na hindi pa natembla. Mas maganda, malinis. So, ihahalo lang ito dito. 5 kilo sa use wax, 1 kilo dito. Kailangan ito mapino ito siya. So, kung mapino na siya, may liglig na mapino siya. Ihalo dito, timpla, isang kaldero na. After matimpla siya, ma-mix na siya. Ito, isang 5 kilo na wax. 1 kilo na politik. Sapwood, stainless na tawag nila. So, after matimpla na siya, ibibilad naman sa araw, then plain siya para eto na siya, timpla na siya. Hindi itsura siya. Kaso wala kang naubos yung na-plain na siya kasi i-roll ka ito sa pinik na parang nag-roll ka ng tinapay. Ma-flat siya. So kung ma-flat na siya, yung nakikat mo na siya, ganun na anong klaseng pattern ka. Halimbawa, kulit ka. Ito na siya, na-form na siya, maliliit na kulit. Wax siya niya. Pag after ma-flat siya, ikakat mo, ay mga sukat din siya para magawa ka ng isang kulintan. Ito malaki nitong kulintan na instrument na. Ito pang decor. So after yung ma-blend siya, wala pa yun. Yeah, hindi kasali ito. Iba naman na lumalagay dito yung mga design. Yung design ito, actually, sa unang panahon, ang ginagamit dito yung biwak. Sa ngayon, wala na tayong biwak, wala nang bumuwi ng mundukan, wala na. So is, mabalutan ito ng kwan. Yung charcoal at saka nakamix ng kwan putik, yung mud. Para yung charcoal na pino, tapos haluan ng kwan putik yung mud.
para ma-mix sila. Yun ang first ikukot dito, iwala dito. Ang purpose doon is para makinis yung labas ng brush pagkabuhos. So after ma-coat siya, mabalutan ng charcoal at saka mud, sunod naman is ito na. Ito buhangin. Kinuha lang sa tabing dagat, tabing ilog. Buhangin na pino. Hinahaluan din ng puto. Mud. Galing kinuha siya mga palayan. Mimix siya. So parang simento. Ganun siya. So tested dito siya na kahit makuha yung brush, hindi siya mababasag. Ang simento kasi kung masunog, crack siya. Ito hindi siya. Kahit ilang 3 oras na sunog, hindi mag-crack. So, masunog siya. So, maalis yung wax. Ang maiwan dyan, yung itsura ng wax sa ilalim ng lupa. So, at the same time, yung brush, tutunawin niya, nagatunaw siya ng brush. Pagka maluto na, kasi may tendency na lutuin dito, moldy, hindi lang basta baga sunugin, may baga sa pagluto, may temperature lang. Kung pwede na ibuhos. Figure sa pag-melt. Sa isang buwan is maka-4 kayo na buhos. Mamaya na baka makagalit sila kuya. Wala ka-intro. Sorry ko, nakita. Hindi pala pagbuhos. Yan mas lang. Next natin is paggagawa ng handicrafts using water lily. So pasok tayo. Dito tayo. Water Lily Processing Center. Oh. Ay, sorry. Ang dami nyo, no? Ito yung basket na gawa sa water sa private sector. Si Sir sa Lily Processing Drying Center. Ito na yung nagawa nila. Water lily. Ano ba water lily ito? Bakit siya pumuputi? Kasi pinahugasan. Hindi pa pwedeng basta. Hinugasan pa pala siya kaya pumuputi. Ito ba pwedeng hugasan? Even ito, gawa sa water hyacinth. Mga bag. Ito po yung stroke niya, sir. Ito yung straw. Opo, yung stroke po niya. So ito, hinugasan pa to. Yes, sir. Malinis na yun, sir. And then patutuyuin ng gaano katagal? 3 days po sa init. 3 days? 3 to 5 po. Depende po sa init, sir. So hindi pala kasama yung dahon, yung stock lang. Opo, ito lang po. Okay. Tapos, sir, kung na-over na siya, sir, yung over na siya, ang pagka-dry niya, pwede rin po siyang gawing charcoal. Okay. Tapos may pag yung hindi pa siya nag-dry, sir, yung bagong harvest pa, pwede siyang gawing bond paper, sir, or paper. So ganito, parang ganito. Iba pa yan. Ibab din po ito siya, sir. So may nahalo bang chemical para magtagal siya? Wala. Wala parang pa, anti, yung... Wala pa, sir. Hindi pa namin nakuhaan, sir. Baka kasi yung anayin or something. Wala pang binigay ng mga chemical sa amin. Okay. Okay siya, natural ingredient lahat. Opo. So, M's Hotel. Dito muna kami mag-check-in for a few days dito sa Cotabato. Hello mga kasinyo. It has been a very interesting day 1 dito sa aming biyahe
sa Maguindanao, dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang aga namin umalis sa Manila, mga past 8 and then we arrive mga almost 10 o'clock. So pagdating namin dito sa May Cotabato, sa May Awang Airport, dinala kagad kami doon sa isang restaurant that serves halal food. First time ko talagang matikman ng mga halal food na siyempre walang baboy, but napakasarap ng kanilang mga offerings. After that, nag-proceed kami doon sa may Farm Center kung saan na-meet namin yung parang pinaka-head ng kanilang tourism at saka industry. And it was a very interesting discussion dahil napakaganda pala ng istorya ng Bangsamoro Autonomous Region of in Muslim Mindanao at narinig namin ang istorya ng mga pakikipaglaban ng mga Moro para sa kanilang mga karapatan. At it gave us deeper understanding about their culture, their arts, and the Moro people. After that, nag-umpisa na kami ng aming mga tinatawag na pagbisita sa mga very interesting sites dito. Una namin pinuntahan ay yung mga Inaol weavers doon sa isang lugar sa may Cotabato. So, nakita namin kung gaano pala ka-intricate ang paggawa ng Inaol, ang paglalagay ng hibla, tsaka yung kanilang weaving procedure. And then we were also very happy to meet yung mga ladies na gumagawa ng mga Inaol. After that, pumunta naman kami doon sa brass making. It's a first time pa rin natin makapanood. Napakahaba po lang ng proseso bago natin makakita yung mga gongs at saka mga kumintang na nakikita natin dito sa Cotabato. So, ang daming proseso sinusunod, gumagamit ng mga materials like yung mga wax at saka yung mga tawag dito, yung magaling sa puno para makagawa tayo ng magandang brasswares. And then finally, pinakahuli natin ay yung mga handicrafts made from tawag dito, water lily. So, ang gaganda, gumagawa sila ng mga basket at mga placemat at iba-iba pang handicrafts. At ano nga pala, nakalimutan ko, ano ba at talaga ang Tagalog ng water lily? So, bigyan niyo ako ng sagot. So, natapos ang aming araw ng isang napaka-sayang dinner doon sa may tawag na parang garage na parang napaka-relaxing ng ambience after ng mahabang araw na aming pagbabiyahe. So with that, it has been a very interesting day one para sa aming Maguindanao community-based tourism trip. And we're very excited sa mga susunod pang araw. So maraming salamat sa panonood. Until our next vlog. See you soon. At travel while you can pala, ha? Huwag kalimutan kung kaya magbiyahe tayo. Thank you.